Reading and Literacy Grade 1 Quarter 1 Week 6 Day 1 Let's learn about Review and Reinforcement Letter K, L, and Y Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. For today's lesson in Reading and Literacy 1, we will discuss about Review and Reinforcement, letter K, L, and Y. Day 1 Letrang K. Ito ang malaking letrang K at ito ang maliit na letrang K. Ito ay may tunog na K, K, as in kubo. Ang mga salitang nagsisimula sa letrang K ay kalabaw, kalabaw, kamote, kamote, kutsara, kutsara, kamatis, kamatis, kama, kama, kumot, kumot, kabayo, kabayo, kwago, kwago. Letrang L. Ito ang malaking letrang L. Ito ang maliit na letrang L. Ito ay may tunog na L, L, L. As in, lobo. Ang mga salitang nagsisimula sa letrang L ay lapis, L, L, lapis. Laso, L, L, laso. Lima, L, L, lima. Leon, L, L, leon. Langgam, L, L, langgam. Lata, L, L, lata. Lagari, L, L, lagari. Loro, L, L, loro. Letrang Y. Ito ang malaking letrang Y at itong maliit na letrang Y. Ito ay may tunog na Y, Y, Y. As in, yoyo. Ang mga salitang nagsisimula sa letrang Y ay yellow, Y, Y, yellow. Yeso, Y, Y, yeso. Yero, Y, Y, yero. Yate, Y, Y, yate. Yakap, Y, Y, yakap. Yungib, Y, Y, yungib. Yapak, Y, Y, yapak. Ngayong araw, pag-aaralan nating muli ang mga letrang K, L, Y at ang mga tunog nito. Babalikan nating muli ang mga salitang nagsisimula sa letrang K, L at Y. Awitin natin ang Ako ay may lobo. Ako ay may lobo, lumipad sa langit, di ko na nakita, pumutok na pala, sayang ang pera ko, binili ng lobo,
sa pagkain sana, nabusog pa ako. Hanapin natin sa awiting ito ang dalawang salitang magkatugma. Nahanap nyo ba mga bata? Ang dalawang salitang magkatugma ay ako, lobo. Ang sumunod na dalawang salitang magkatugma ay nakita, pala. At ang panghuling dalawang salitang magkatugma ay pera, sana. Basahin nating muli ang mga salitang magkatugma. Ako, lobo. Nakita, pala. Pera, sana. Paano naging magkatugma ang dalawang salitang ito? Ang dalawang salita ay magkatugma kapag ang huling tunog o letra ay pareho o magkatunog ang huling pantig nito. Gaya ng ako, lobo. Parehong nagtatapos sa letrang O at ang huling pantig ay magkatunog o magkatugma. Sa salitang nakita at pala, magkatugma rin ang huling pantig ng mga ito. Maging ang huling tunog o huling letra ay magkatunog. Ganon din sa salitang pera, sana. Ang huling tunog o huling pantig ay magkatugma. Ngayon naman, hatiin natin ang mga salita sa mga pantig nito. Ako. Ang salitang ako ay may dalawang pantig. A, ko. Ang salitang lobo ay may dalawang pantig. Lo, bo. Ang salitang nakita ay may tatlong pantig. Na, ki, ta. Ang salitang pera ay may dalawang pantig. Pe, ra. Ang salitang halaman ay may tatlong pantig. Ha, la, man. Ang salitang hagdan ay may dalawang pantig. Hag, dan. Ang salitang harapan ay may tatlong pantig. Ha, ra, pan. Ngayon naman ay magbahagi ng isang kwento tungkol sa iyong sarili. Halimbawa, ako si Randy Santos. Nakatira ako sa Kawit, Cavite. Ang aking mga magulang ay sina Dan at Helen Santos. Kami ay may maliit na bukirin na hanap buhay ng aking mga magulang. Simple lamang ang aming pamumuhay, pero masaya kami na magkakasama sa araw-araw. Kayo rin mga bata, magbahagi rin kayo ng isang kwento tungkol sa inyong sarili. Ngayon naman ay basahin ang mga sumusunod na salita. Ito ay tinatawag nating Tagalog sight words. Handa na ba kayong magbasa mga bata? Ang, mga, at, si, ay, sa, nang, din, ako, ito, isa, rin, ano, kay, lang, kung. Pag-aralan naman natin ang pagsulat ng mga payak na pangungusap. Halimbawa, si Ana ay nag-aaral. Tukuyin natin ang mga salita sa pangungusap na ito. Si. Ito ay pantukoy o panandang ginagamit sa ngalan ng tao. Ana. Ito ay pangalan ng tao. Ay. Ito ay pang-ugnay sa paksa at panaguri ng pangungusap. Nag-aaral. Ito ay salitang kilos. Narito ang ilan pang halimbawa ng payak na pangungusap. Si Ana ay nagbabasa. Kumakain si Juan. Umuulan ngayon. Masaya ang bata.
Naglalaro si Joy sa labas. Ang aso ay tumatakbo. Si Kuya ay naliligo. Umiinom ng tubig si Carla. Maaari niyo bang basahin muli, mga bata? Balikan naman natin ang mga karaniwang nakaprint na simbolo sa ating kapaligiran. Ano ang ibig sabihin ng simbolong ito? Tama! Ang simbolong ito ay nagsasabing huminto. Ano naman ang ibig sabihin ng simbolong ito? Tama! Ang simbolong ito ay nagsasabing tamang tawiran. Ano naman ang simbolong ito? Tama! Ang simbolong ito ay nagsasabing bawal pumitas ng bulaklak. Ano naman ang simbolong ito? Tama! Ang simbolong ito ay nagsasabing bawal manigarilyo. Ano naman ang simbolong ito? Tama! Ang simbolong ito ay nagsasabing bawal pumarada. Ano naman ang simbolong ito? Tama! Ang simbolong ito ay nagsasabing bawal tumapak sa damuhan. Ano naman ang simbolong ito? Tama! Ang simbolong ito ay nagsasabing bawal tumawid. Paano ang tamang pagbasa? Tandaan, nagbabasa tayo mula kaliwa pa kanan, taas pa baba. Kapag natapos na tayo sa dulo ng linya, bumabalik tayo sa simula ng susunod na linya. Basahin natin itong pangungusap ng sabay-sabay. Ang pusa ay nasa banig. Saan tayo nagsimula sa pagbasa? Tama! Sinimulan natin ang pagbasa ng pangungusap na ito mula kaliwa, kung saan nag-uumpisa ang salitang ang, papuntang kanan, kung saan nagtatapos ito sa salitang banig. Pag-aralan nating muli ang mga tunog ng letrang K, L at Y. Letrang K. Ito ang malaking letrang K. Ito naman ang maliit na letrang K. Ito ay may tunog na as in, kubo. Letrang L. Ito ang malaking letrang L at ito naman ang maliit na letrang L. Ito ay may tunog na L, L, L. As in, lobo. Letrang Y. Ito ang malaking letrang Y at ito naman ang maliit na letrang Y. Ito ay may tunog na Y, Y, Y. As in, yoyo. Ngayon ay dumako na tayo para sa mga pagsasanay. Tukuyin ang unang tunog ng titik ng mga salita ayon sa larawan. Isulat ang K, L at Y sa patlang. Unang bilang. Ito ay kamatis. Ano ang unang letra ng larawang ito? Tama, ito ay letrang K, kamatis. Pangalawang bilang, ito ay laso. Ano ang unang letra ng larawang ito? Tama, ito ay letrang L, laso. Pangatlo, yakap. Ano ang unang tunog para sa larawang ito? Tama, ito ay letrang Y, yakap. Pang-apat, kamote. Ano ang unang letra ng larawang ito? Tama, ito ay letrang K, kamote. Panglima, yeso. Ano ang unang letra ng larawang ito? Tama, ito ay letrang Y, yeso. Pang-anim, lata. Ano ang unang letra ng larawang ito? Tama, ito ay letrang L, lata. Pang-pito, kwago. Ano ang unang letra ng larawang ito? Tama, ito ay letrang K, kwago. At pang-walo, yapak. Ano ang unang letra ng larawang ito? Tama, ito ay letrang Y,
yapak. Para naman sa susunod na pagsasanay, tukuyin ang unang tunog ng mga larawan kung ito ay K, L at Y. Ano ang unang tunog ng larawang ito? Kalabaw. Tama, ito ay letrang K. Pangalawang larawan. Ano ang unang tunog ng larawang ito? Yungib. Tama, ito ay letrang Y. Pangatlo. Ano ang unang tunog ng larawang ito? Langgam. Tama, ito ay letrang L, langgam. Pang-apat. Ano ang unang tunog ng larawang ito? Yate. Tama, ito ay letrang Y, yate. Panglima. Ano ang unang tunog ng larawang ito? Kwago. Tama, ang unang tunog ay letrang K. At pang-anim, ano ang unang tunog ng larawang ito? Lagari. Tama, ang unang tunog ay letrang L. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!